Tila may malungkot po na update mga kababayan tungkol po sa ating Tatay Digong at naging usap-usapan na po ito ngayon sa social media mga kababayan. Itong mga nasabi po ni Madam Hanilet Abansenya kahapon sa ginawa po nilang event doon sa Netherlands na nasabi di umano ni Madam Hanilet Abansenya, mga kababayan, kung gaano kahigpit pumasok, paglabas niya, durog na durog daw po yung kanyang puso dahil sa mga nasabi ng ating Tatay Digong na sa pakiramdam lang ni Madam Hanilet, mga kababayan, parang namamaalam daw po ang ating Tatay Digong, wag naman sana. Ito ho, may video po tayong panonoorin mga kababayan. Pakinggan nyo pong maigi dahil medyo malabo-labo po yung audio. Pero maiintindihan naman po, lalo na naka-headset ho kayo. At maliban po sa video na mismong si Ma'am Hanilet mismo ang nagsasalita, itong isang clip lang po na nagmula po kay Maharlika, mga kababayan, panoorin na rin po natin para paunabaga, para mas lalo nyo pong maintindihan yung buong mga sinabi ni Madam Hanilet Abansenya. Pero bago po yan, mga kababayan, basahin ko po itong isa sa mga sinabi ni Madam Hanilet Abansenya. O ang sabi ho dito, bumigay ako noon Thursday. Kita nyo na kasi ang dami niya ng tanong sa akin, si Tatay Digong, marami ng tanong sa kanya. Yung legal team, di ko naman masagot. Yung anak niya, bilin niya. Baga, inihahabilin niya na yung anak niya o yung mga anak niya. Lalong-lalo na si Kitty Duterte. Sana magkaisa, wag magwatak-watak. Isa daw po yan sa mga sinabi ng ating Tatay Digong. Huwag nila pabayaan o pababayaan si Kitty. Parang namamaalam na ewan. Yan po ang sabi ni Madam Hanilet. Yung totoo, yung sakit sa puso ko, wala ako mapagsabihan. Hindi ko masabi sa anak ko, mag-isa lang siya doon. Kawawa naman, hindi ko kinaya. Kaya paglabas ko, durog na durog ang puso ko. Kaya naglakad ako ng naglakad hanggang saan kaya dalhin na ako ng paako. Basta makahinga lang ako. Parang ganun. Kaya pasensya na sa inyo. Yun po ang isa sa maikling sinabi ni Madam Hanilet Abansenya, mga kababayan, na nakakalungkot po. Sana wag naman pong mangyari at hinihiling nating lahat sa Ama na makauwi ang ating Tatay Digong sa ating bansa at dagdagan pa ng maraming tao ng kanyang buhay. Ito na po yung video, mga kababayan, panoorin na po natin. Di ba narinig niyo naman yung kwento niya? Nagbibilin siya. Ang sabi pa nga ng word ni Ma'am Hanilet, Bisaya, nanunugod na ba? Nagatugod sa Ilonggo, nagahabilin. Na, I hope makalabas ng maayos ng Pangulong Duterte dahil nga noong June 12 ay nag-file na ng ICC ng interim release, which is, alam ko rin kung saan bansa siya pupunta. I know, parang hindi ko pwedeng sabihin. This is not being weak. Okay? I'm being emotional. Kasi, nandito ako Di ba sinabi ni Ma'am Hanilet na nung pumunta siya sa Dahig, hindi siya nagsalita, hindi siya nagpa-interview. Nung last yun nakita niyo yun diba sa vlog. Since sinabi naman niya, yung nararamdaman niya kahapon, I think, pwede ko nang sabihin, nung paglabas niya doon sa ICC,
Ang bigat talaga. Ikwento ko niya sa amin na nagla-last will si Pangulong Duterte. Nagbibigay ng mga huling habilin or something. At ang sabi naman niya, okay siya. Malakpakan po natin, Ma'am Madeline Tabak Second. Sorry. Ito yung lagi. Of course, si Ma'am Carnita, sa lahat ng mga narito, sa wala ng UK, nandito sa Netherlands. Maraming salamat sa inyong suporta. Alam ko, libo-libong Pilipino ang umiikot, pumunta rito, bumibisira, miski na hindi nila nakikita si PRD. Nakakataba ko ng puso, lalo na sa amin mga pamilya, sa mga anak, na patuloy yung kayo sumusuporta. Nung lumabas ako, pasensya na ha, kasi nung Thursday, makikita lumabas ako. Hindi ko talaga kaya mareksin. So, naglakad ako hanggang saan ako inabot ng paa ko. Kasi, ano yun di ba? 90 days. 90 days niya, tapos ano pa, araw ng kalayaan. Tapos, Father's Day pa. Tapos, akala niyo ano to, yung mahirap mo pumasok doon. Every time na lumapasok kami, pagpasok pa lang, nagdarasal na ako in my place. Nagdarasal na pagpasok sa loob for, inner strength. Mahirap po talaga pumasok doon. It's not because of, yung place or but because of yung kinalalagyan niya, yung sitwasyon niya. So every time na, kagaya ng Thursday, naging very emotional ako kasi marami na siyang tanong. Attorney Harry, marami na siyang tanong. Sabi niya, kung ano yung complaints daw nila, bakit hindi pa daw sa korte daw, di ba? Tsaka narinig ko, sabi ni Bibi Sara, pwede daw maging, sabi ni Bibi Sara, sinabi niya na pwede maging grounds for impeachment for doing this. Kasi noong siya ang presidente, lahat ng Pilipino, di ba, may karapatan umuwi sa sarili mong bansa. Yung time na lang nabibitayin yung mga kababayan nating Pilipino sa ibang bansa, ginagawaan niya ng paraan niyan para maibalik. Diba? No matter what, may right tayo lahat litising sa sarili nating bansa. Kung gusto nila ikulong sa sarili ng bansa. Kasi parang pakiramdam natin yung soberenya ng Pilipinas hindi nag-i-exist. Diba? Parang nawala sa mapa ng mundo, nawala sa world map ng Pilipinas bigla. Kasi nagkaroon tayo ng big the leader na sinurrender ang soberenya ng Pilipinas. So, ang isang ko dyan is, every time na pumapasok ko ako, durog ang puso ko paglabas. So, nung time na, ng Thursday, hindi ko kaya na humarap sa inyo para tanungin ako. Lahat, di ba nakita niyo, tinatanong niyo ako, kumusta siya. Sabihin ko lang sa inyo lahat, okay. Of course, pumayat siya. Of course, yung environment niya, hindi kagaya ng kaya namin ma-provide sa kanya. Isa lang naman ang gusto niyan Doon lang siya tumira at matulog sa barang-barang niya doon sa Davao, kung saan nag-converge yung mga tao. Binabantayan nila. So, isang reason also na nakakaano ng puso kasi
minsan hindi ko, yung sinasabi niya, hindi ko masabi sa mga anak, lalo na sa anak ko, kasi yung anak ko lang yung walang pamilya. Hindi ko maano, parang ano ba, yung kung sa Bisaya patugod ba, may mga bini ba, hindi ko masabi. Durugog din yung puso ko kasi yung anak ko, every time siya talaga napaparimayin ng sa group chat namin na may call niyo. Pinapaalala sa mga lawyers, please remind my dad to call me. Yun, para yung araw ng ano na yun, yung araw na yun. I think Wednesday, nag-delay. Thursday pala, nag-delay siya. So, follow up siya ng follow up. Sabi niya, hindi pa tumatawag ang dada ko, ang papa daw niya. Kasi nung time na yun, pinacheck up yata siya, chinek siya. Kaya, medyo na-delay yung tawag. Tapos nag-abot yung tawag natin tsaka yung visit ko. Kaya, pero at least natawagan niya rin si Veronica. Yung tanong niya parati, so umihinto ng tanong. Ano daw timetable? So ako, hindi ko naman masagot. Tapos bawal pa kami mag-discuss doon about sa case. Sabi ko, kaya ginagawa ko, paglabas ko dito, tawagan ko si Nick, yung lawyer. So yun ang ano niya, tinatanong niya sa akin. Tapos, pagka nag-aano ako sa group chat ng mga lawyers, sinasabihan ko, wala namang ano yan eh. Wala nang ano yan, walang 80 years old na yan. Hindi 80 years old, may 100 years pa. Diba? Gusto lang sana namin siya na mag-retire sa sarili ng bayan. Yun ang talagang ano niya. Kung mawalan man sa buhay sa sarili ng bayan. Okay? Pero masakit kasi, napakasakit kasi ilang iba, noong mayor pa siya, yung nakaupo ngayon, si PBM, minigyan lahat naman sila eh. Doon nga sa TV station, TV program na gikan sa masa, humingi pa siya ng tulong para magpa-endorse na senator. Tapos, nung marami yung nung tumakbo siya ng presidente, lumapit pa yan para gusto niya maging vice presidente niya. Tapos, nung naging presidente siya, alam mo ba, ako bilang kasama niya, takot ako. Sabi ko, bakit mo isugal yung presidency mo para ipalibing yung senior tungkol sa lahat ligan ng kanya. Sabi niya, wala namang ang isang requirement lang para makulong, makikilibing ka doon is para kung sundalo ka, di ba tama ako attorney? Kung sundalo ka, hindi na yung na presidente ka ba, senador ka ba ng bansa, sundalo ka. Tapos hanggang huling kinagaling ka, huling oras doon sa media board, hindi siya naniniwala na dadalay siya rito. Kasi sa kanya, umikira ng legal. Legal pa rin. Sabi niya, walang jurisdiction. Saka, hindi siya nadala sa any court sa Pilipinas. Walang siyang kaso, hindi isang kaso sa Pilipinas. Yun ang isang requirement siya, explain niya sa atin ni Atty. Kami. So wala talaga, sa kanya talaga, kumikira lahat legal. Ngayon yung pa kaya, binitang mo sa kanya na magpapatay ng tao, magpumatay ng tao. Legal lahat sa kanya eh.
Kumikila sa kanya lahat bigan. Hindi siya marunong mag-api ng tao. Ayaw niya yung, ano sa Bisaya, ano sa Tagalog yung ano, magdao-dao. Api. Okay, nasa posisyon ka, mga api. Hindi na, ano yan. Ginamit yung power niya para tapakan yung ibang tao. Hindi siya nag-iibig ng tao, sinabi niya ni Bibi noon eh. Never niya ginawa yan noon. In fact, yung naging presidente siya, pagka panalo niya, lahat, pati yung tatay ni Nograles, kinaibigan niya. Kasi para sa kanya, quits na lahat. Nanalo na siya, nakuha niya na naging presidente na siya. So, ganun siya. Maski na sa loob, yung kami, kasi ako, yung galit ko dyan, yung galit ko dyan. Pero sa kanya, wala siyang galit. Yung gusto ko yung sa labas mo yung galit ko, kasi sa nanihigis na ako sa kanya, kasi wala siyang galit. Wala siyang galit. Gusto niya ipahiran pa rin yung legal na pamamaraan lahat. Kaya, nakiusap talaga ako sa lahat natin dito. Dali natin sa isip, sa puso, magiging anak natin at apo natin. Never another Marcos. Never another Marcos. Hanggang sa titulo ng kanyang paputulol na yun. Never again! Sa mga Marcos, aming salamat. Maraming salamat. Duterte!